Papasyal kita sa lugar at di ka magsasawa. Hindi pangkaraniwan ang ating vlog sa ngayon dahil wala tayong oras na marami. Pagsasabayan natin ang ating girly time. Oh yeah! Hindi naman to as in girly time, diba? You are just trying to make yourself feel better. Yes. Dahil sa work ko, laging nadudumihan ang ating daliri, ang ating kamay. Pag-usapan na lang natin ang ating music life. Siyempre, lahat tayo ay lumaki na bibo-bibong kumanta. Ayan. Isa ako sa mga yun. Siyempre, kapag nasa church ka, diba? Sasabihin ng mga matanda, kanta ka, ganyan. Siyempre, kumanta-kanta naman ako. Ang taas-taas daw ng boses ko, yun yung sabi nila. Tapos, nasa tono. Yun yung sabi nila. Naalala ko na kumanta ako, naalala ko na gusto kong kumanta, napakabibo ko sa harapan. And then, pagkatapos nun, nung nanak si mama ko, siyempre tumigil din ako na kumanta. Recover siya, nandun ako sa bahay kasama ko. Hindi na ako. Minsan lang ako kumakanta pagkatapos ng ilang months. Ayan. Bumalik ako sa church para kumanta. And then, realize ko na hindi ko na makontrol yung boses ko. Sabi ko, ang pangit ng boses ko. Yan, si Cry Alfonso. Hindi na ako kumanta. Pagtungtong ko ng high school, meron akong nakilala na may gitara. Tinuruan niya ako kung paano mag-gitara. Hindi ko na tinutong maghanap ng ibang kanta, kundi yun lang at yun lang at yun lang ang aking. Yun at yun lang ang aking kinakanta ng paulit-ulit. Hanggang sa yung Fall For You ba yung Tonight? Fall For You ata yun eh. Pagkatapos, paulit-ulit lang yun na kinakanta ko palagi. Tapos yung sama ka sa aking biyahe. Ayan yung ganun. Teka nga, maghugas muna tayo ng kamay kasi magmamask pala tayo. Hydrating sheet mask with clary, sage o sage. Alin man sa dalawang yon, isa sa kanila ang tama. Okay? Diyan natin to buksan. Okay, kasi nakahiga tayo dito pero multitasking tayo ngayon, okay? Multitasking. Again, wala tayong masyadong time, kaya kailangan multitasking ang ginagawa natin dito. Paulit-ulit lang yung kinakanta ko. Yung Tonight, yung Sorry Na, tapos yung Sama Ka Sa Aking Biyahe, ayan. Pagkatapos nag-graduate ako ng high school na ganyan. Pero sa entire life ko, lagi ako nagsusulat ng tula. Hindi ko alam kung bakit ako nagsusulat ng tula. Dahil ata sa introvert ako, yun yung way ko para ilabas ang aking nararamdaman. Yan, kolehiyo na ako. Bigla nang nag-drop out sa college. Parang feeling ko kasi hindi para sa akin yung course kong nursing. Wala akong hate sa pagiging nursing, okay? Para lang sa akin, hindi ako yung tao na. Hindi ako yung tao na big sa clinical side, alright? Saludo ako sa mga nasa clinical side, syempre. Kailangan namin kayo, okay? Nasaan na tayo? Ayun, college dropout na nga ganyan. Nasa bahay ako lagi yung nagigitara. Pero paulit-ulit lang na yun yung mga ginagawa ko sa buhay ko. Hanggang sa na-board ako, nasa salas ako. Nakahawak ako ng gitara tapos bigla na lang na merong tumapik sa aking utak na gusto pa kitang tapos yung tono niya, gusto pa kitang makilala. Parang ganun. Yun yung pinakauna kong kanta na sinulat pero hindi ko siya matapos-tapos. Guess what? Nung napunta ako sa Navy, lagi akong kumakanta ng Ed Sheeran doon sa likuran ng ship namin. Tapos meron akong Jamaica na kaibigan na nakita niya akong nagigitara. Sabi niya sa akin, play your song, sabi niya ganyan. Tapos yun, kumakanta ko ng Ed Sheeran, nakalimutan ko ng title nun. Pagkatapos na ganyan, sabi niya sa akin, yes, you have to write a song. Isa pala siyang music producer, guys.
Sabi niya sa akin, magsulat daw ako ng kanta. Kung ano man yung ginagawa ko nung high school ko, nagsusulat ako ng poem, tapos bigla na akong nagsulat na lyrics palagi. Nung simula nung 2019 iyon. Yes, 2019. It's the same thing. Parang feeling ko same thing lang siya, so hindi ako masyadong nahirapan. Pero guess what? Lahat ng mga sinulat ko noon ay corny. Napaka-corny. 3 years akong nagsusulat na ang corny-corny ng mga sinulat ko. Pagkatapos ng 3 years na yon, meron ako nakilala. Naramdaman ko ang pagmamahal. Ayan. Nung nagkaroon ako ng feelings, nagsulat ako ng kanta na ganun. That is it. Napaka-authentic na ng mga kanta ko. Dahil nagagaling talaga siya sa feelings. Ang lyrics, ang pagkakanta, ang paggawa ng kanta, hindi mo yan mapipeke kasi feelings iyan. Yung natutunan ko, kahit gaano kakagaling na gumawa ng lyrics, kung hindi mo na-feel talaga yung lyrics na sinulat mo, wala din lang. You have to have that. Kung ano man yung nangyayari sa lyrics mo, dapat meron ka talaga nun. Kasi kapag hindi, wala guys. Hindi siya magiging real pakinggan. 1 taon mahigit na kami at ang naisulat ko na kanta ay mga 12. At yung hindi ko maituloy-tuloy na kantahin noon na gusto pa kitang makilala, magkausap at magkasama, ipapasyal kita sa lugar at di ka magsasawa sa ilalim ng bituin. Sisilungan tayo ng ulap, maglalakbay tayong dalawa patungo sa lugar kung saan di ka magsasawa. Yan yun. Okay, naisulat ko yung buong yon, yung nagkaroon na talaga ako ng feelings na nararamdaman talaga. Kaya yung pinakamahalaga talaga, guys, kapag susulat kayo ng kanta, kailangan yung talagang nararamdaman. This na sa shine nail. Shine nail na tayo, guys. Sinashine na natin yung nail natin. Pagkatapos natin shine yung nail natin, lalagyan po natin. Ito lang yung mga kaya kong gawin eh. Hindi ako professional sa pero at least we did something para sa ating kuko. Huwag mong ano lang yan, ine-neglect lang yung kuko mo. Mahalaga yan, sexy yan kapag maayos siya. Okay, meron na tayong 5 minutes, diba? 17 minutes na nga eh. Tatanggalin na natin to, guys. Pag nagaganito ka, hindi mo kailangan na i-rinse kasi nga hina-hydrate mo siya. Woo! Ayan, guys. Tapos na ang ating nails. Shiny na siya. Ayun nga, ang ating kwento sa ating pagsusulat ng kanta, Journey. Chill night lang tayo, guys. Chill night lang. Kaya ang natutunan ko, alam mo ba, kahit saan ka man magpunta, huwag na huwag mong ititigil kung ano yung gusto mong gawin. Yun lang yan. Kasi hindi mo alam na merong darating na opportunity para sa'yo. Ngunit kung tinigil mo yung nilalaman ng puso mo na yun, tapos biglang may opportunity na darating sa'yo, wow. Masasabi mo lang na, sayang. Sana tinuloy-tuloy ko na lang. Bukas na tayo gagamit ng ganito. Ito naman pang white naman ito ng ngipin. Pero kapag okay na itong natin, gagamit tayo ng efficacy. I-edit muna natin tong video natin na to. Tapos, I'm pretty sure na dry na to. Tsaka tayo mag-vlog ulit ng panibago. Okay. Time is 9:06. Okay. Alright, see you there. Have a good day.